Ayan, papunta tayo ng bahay kubo o sa mini farm mga kapudi. Gusto ko pakita sa inyo itong net na to na binili ko dati pa. Ay bumili si nanay ng mas malaki pa dyan dahil ilalagay po niya sa bubong ng bahay kubo. So i-check natin kung ano ang update sa mini farm at bahay kubo. Ayan, papunta tayo sa mini farm at yung ating mga doormat sa upuan ng e-bike ay pinatutuyo natin dahil nilaban. Nabasa po nung naabutan kami ng ulan sa bayan ni Mark Dennis. Medyo matagal po ulit tayong hindi napunta sa mini farm. Ang huling punta ko ay nung kumuha ko ng tanglad ng malapit sa gate na ibinilag ko dahil di ba may pa-order ko ng lechon belly. At hindi ko po pala kayo na-update mga kapudi. Ayan, natambakan na po yung pinaka fish pan o fish pen dito sa ating mini farm. So ayan, nakikita nyo, pantay na po siya at maluwang na po yung pwedeng taniman. Ayan yung mga aso, bagong panganak pa naman. Hitik na hitik sa bunga ang mga kamyas mga kapudi. Ayan, o pwede na tayo dito tumapak. Ay, kinulang pa pala yung tambak. So yun pa. So ito, ang daming tanim ni Kuya ang talong, oh, tsaka ano to, yung saluyot. Sarap yan mo. Marami pala saluyot dito. Bumili pa ako ng isang araw sa bayan. Ayan, ang dami niyang talong. Dapat pala kay Kuya ako bumili nung may pa-order ako kahapon ng kare-kare. Ang dami pala. Ngayon lang po kasi ako nagawin dito. Oh, ang dami. Saluyot to nyo. Sarap nito. Sarap sa tinapa. Tsaka ang kalamansi. At ayan, welcome back Mang Ruben. Si Mang Ruben na after ilang years? 3 years ba? 4 years? Ha? 3 years? Ano ba sa tingin mo ang mangyayari sa kubo? Nalalagas na. Ang galing talaga. Sanay na sanay. Basta kailangan talaga pag sanay na sanay, alam na gagawin. Ano? Sakto lang yung ano. Sakto lang yung dalawa? Oo. Yun nga sabi ko kay nanay paano magpa-order pa ng dalawa sa Shopee. So yung halaga po nung net na yun ay parang 500 pesos po yung isa na yun. So dalawa yung nagamit. Malaki po yun. Yung sinasabi ko mas malaki pa doon sa ginamit ko doon sa daan ko. Doon sa gilid, doon sa may gripo. Para pag naglalaba at nag-uurong doon ng mga pinagamitan ng pa-order ay hindi po siya ganun kainit na sa sala. Napakarami po palang tanim na talong. Sana sa'yo na lang ako bumili kahapon. Binigyan mo nga kahapon. Kaso nakabili na ako ng pangkare-kare. Andun yung binigay mo kay Bing. Magagamit. Andun sa cabinet nilagay ko. Ibig ko sabihin na malengke kasi ko, di ba sais. Ay, 7. Tsaka yung saluyot. Bumili pa tayo ng saluyot kay Kuya lang pala marami. Ngayon, nagka-idea na si Kuya isupot yung mga atis niya nang hindi na pepeste. Para maganda na yung mga tanim, mga bunga. So, silipin natin yung... So, ayun, tinanggal po yung mga net. At... mga bata pala yung umakit. Pag ako umakit dyan, lulubog yung bubong niya. Di ba, Mang Ruben? Paano ba, Mang Ruben? Hindi na nawala yung bukbuk. Ano ba magandang ano yan? Dami nang naubos sa pera pambili ng gamot. Ala na yan, ganyan na talaga. Dire-diretso na. Oo! Meron! Mapakarami. Malalaki pa nga yung ibang lumalabas Nakailang spray na kami dyan. Ayun alam na nila gagawin. Ano ba sa tingin mo? Mas mahusay din ba yung net na yan? Okay naman yan. Hindi ko pa na-try yan. Pero yung net na nandun sa gilid namin sa gripo, matagal na yun Wag lang siguro yung mababatak ng hangin. Pinakita sa'yo ni nanay yung butas dyan sa bubong. Kung magagawa pa. Kasi may umakit dyan. Pinakit ni Kuya, nalusot yung paa. Kaya pag umuulan, tumutulo daw sa pinakasala sa taas. Tingnan mo. Kung masusok tayo isang paa. Patanong mo kay nanay, patanong mo. Nalusot ang paa, hindi na, gusto nga ni nanay ikaw dahil kayo nga nakakaalam kung paano dapat gawin. Hindi po kasi po pwede yung basta kung sino lang yung dahil lalo na kung walang alam. Gaya nung pinakit ni Kuya yung isang tao lang doon, lumusot pa yung paa at
Ayan, oh, lumago na rin yung mga saging. At dito, ayan, update ko kayo. Dagal sinanay kay kuya kasi gumawa daw dito ng, ayan, oh, parang ganyan. Nagagawin daw kusina. Actually, di po ba, may kusina sa loob. So, ito naman daw kusina. Kusinang parang pang uling-ulingan ba na kahoy-kahoy, ganun. Naumpisan lang naman, hanggang dyan lang. So, ayan, sabi niya, uwi daw siya sa amin after ng summer at tag-ulan na. Ewan ko lang kung matutuloy, pero ngayon nag-uulan na. Kasi nga tumutulo daw sa loob. Yan, magapok na yung tuyo na kasi. Ano ba tawag dyan? Pawid. Ayan, tapos ito ko napansin nyo ay nagkaroon ng hukay at nagkaroon ng tubig yung nag-uulan. Kasi po, yung pong mga pinatambak ni nanay dito na lupa ay di po ba bumabaha? Ay, bumababa. Sorry. O, yun na nga, bumabaha tapos bumababa yung lupa. Sumusobra ngayon doon sa right of way. So, nung nagpatambak si nanay ng lupa, kailan lang? Siguro may 1 month na. Nagpa-bulldozer na rin siya. Tama po ba yung sinabi ko? Pina-bulldozer po niya yung ibang lupa na lumagpas at ipinagawid nung, kaya lang nga ay umulan na. Ayun, naabutan na ng tag-ulan kaya hindi na siya agad nasuro lahat. So sana pala dapat kung nag-decision na siya na magpatambak at magpa-bulldozer nung mga April or March, April pa ganyan para katindihan ng init ng araw. Alam niyo naman pagdating ng kalagitnaan ng May ay nag-i-start ng mag-uulan at thunderstorm. Yan, ito na. Ayan, ang ganda. Bagay din naman yung kulay ng net sa bubong. Kasi brown yung pintura. Dahil di ba nung nakaraan green. Ayan, oh. So pwede ngayong magamit yung net kung medyo buo pa. Kung mag-aalaga ng bibi si kuya. Alam ko may alaga si kuya ditong bibi. Binili ni nanay. Ayan, napalitan naman pala yung kangkong na natabunan doon sa fish pan. Ito. Hindi gumagapang. Ito sitaw. So ayan, yung makainaman naman kasi kay kuya, mahilig nga siya din magtanim talaga. So yun lang, pagka naghahawang siya dito, nakakapagtanim-tanim siya, mas maganda. At ngayon, panahon naman ng bayabas, pero medyo mahal pa ata ngayon ang kilo. So ayan, tingnan nyo, inayos niya to. Alam ko, may binili sinanay sa kanyang bibi, namatay yung iba, pero meron pang umahalimim ata. Saan ba yung bibi niya? Baka ahas pa yung makana natin, ah. Alam ko may umahalimhim eh. So yan, gumawa siya ng balag dito. Ano kaya tinanim niya? Ayun, kamali ako ng apak. Yan, maberde na naman dito dahil nag-uulan na naman. At ayan, kahit na hindi pa naman ng papaya, meron naman pala ditong bunga. Ilang piraso para sa atsara. Yan. Actually, sanay akong gumawa ng atsara para kay ka-farmer. Pero dahil nga po, yun naman din po yung business nga nung stepmother ni nanay. Pinaubaya ko na po ng makatulong din naman, dagdag benta rin nila. So, kung sakali lang na sabi ko, kung hindi nila kaya na mag-provide, halimbawa order si ka-farmer, sabihin sa akin dahil bago ako mag-deliver ng leche flan at saka blueberry cheesecake ay gagawa ako kasi madali lang din naman po talaga gumawa ng atsara. Nagkakatalo lang po ang atsara sa timpla ng brine. Yan, ng suka, asukal na may, yan, yung iba kasi naglalagay ng luya, sibuyas, bawang, yung iba may pineapple, tas bell pepper, di po ba? So yun, nagkakatalo doon sa lasa nun at kung maasim or matamis. Yan, masarap kasi yung nag-aagaw asim tamis, wag naman po yung sobrang tamis. So ayan, ito hitik na hitik na bunga ang mga dayak. Tama-tama yan sa paggawa ko ng leche flan. Di po ba? Hi, buti kilala nyo pa ako. At ang nakatutuwa, kaya lang di ako makakuha ng bayabas kasi binibenta po ni kuya yan sa palengke. Ayan, daming nalalaglag, oh. Ayan, pinabibenta po niya sa palengke. Ang dami pala, oh. Ba't ngayon ayaw niya kunin to? Oh, binabibenta niya para magkapera siya. Tapos yung pandan,
napakinabangan din po niya yun dahil may kumukuha sa kanya sa palengke, pero actually si nanay yung nagdadala sa palengke, pati yung bayabas. At alam niya ngayon, ayan, konti na lang, naubos na pala niya halos yung mga mga pandan. Masarap po kasi yan sa kanin, di po ba? O sa lugaw. Ay, bubuyog, umalis na nga tayo. Alis na po ako dito, hindi bubuyog kumapit sa akin. So ayan po yung update natin sa mini farm at bahay kubo. Ang ganda ng talong ni kuya, yan o. Yung kay Mr. kasi no, nagkakapeste. Siguro sa panahon din ng pagtatanim, ayun ang gaganda. Or baka talagang, kasi si Mr. pagka nag-i-spray yan ng gamot, hindi siya ganun katapang. Kaya siguro hindi natatablan. At ito oh, ang lalaki na ng katuray, nakakagulat oh. Puno na siya. At saka biglang lalaki pa yan kasi hindi na siya natatakpan ng mga puno at nakabilad na talaga siya sa araw. Yan. So ito, patatanggap pa ni nanay, hindi pa raw sa ngayon. Yan, pag naka-extra budget daw po siya. Yan. Supposed to be dati, ang plano niya na yan ay mini swimming pool. Para lang sa mga bata. Sabi ko nga kay nanay, kailangan yun pagka gagawa ng gano'n, yung talagang may budget. Mahirap po kasi yung gagawa tapos may hinto. Sayang lang yung pera, di po ba? So ayan po ang update mga kapudi. Tapos itong mga laing bagong tubo na lang yung iba, ewan ko itinanim na, wala na yung magugulang. Siguro tinanim ayan o. Ayan, nawala na yung, ako kasi pag naglalaing gusto ko yung magugulang, yung malalaki na, para madaling balatan. Uy, mulberry oh. Wala siya nung hinog na hinog. Titingnan daw ni Mang Rubin yung butas doon kung masasaklaksakan. Pinakita mo ba? Nalusot ka ako'y paa. No, tatakip, lawanit na lang. Nalusot yung paro. Nang? Akala ko ba may hindi lumusot yung paa. Akala mo lang may nalusot. Si kuya. Sino magkabit niya, si kuya? Pangit. Umiilaw pa kayo Christmas light na yun. Solar yan, di ba? Ay hindi, di kuryente ata. Solar. Ay kaganda naman ng aso ni nanare. Putol yung tenga, pinutol niya ba? Ulo na rin. Ha? Putol yung tenga. Saka buntot. Hindi nga sa kanya yung tutang lumipat doon sa atin. Doon pala sa kapitbahay, nakakita ko. Sa kabilang bakuran. Doon ko na, yung hawak mong tuta na, naputol buntot. Akala ko sa'yo. Hindi ko pispan. Hindi, ba't nakita ko dito sa kabila? Meron din gano'n ng kulay. Tuta rin. Ni Epa yun. Dahil ng aso ni Epa yun. Kaya pala meron gano'n. So ayun, pinagmamalaki yun ni kuya. Baka raw may gustong order ng malunggay powder. Ayan, pwedeng ilagay sa pandesal o sa kung ano pa man. Ayun, dami oh. Meron ka na bang binabak sa kanyan? Meron. Oy. Magkano kilo? 6 pesos? 600. Marami kailangan no, bago ka makabuo ng 1 kilo. Kaya pala pinagkukuha mo yung mga malunggay doon. Isang araw kita ko pinagmamalaki yun ni kuya, pakita ko raw. Ayun, so 600 daw ang per kilo. Ay, iaalok pa niya kung meron na palang binabaksakan. Lahat ng pandisalan ang alokin mo. Kasi meron po dito sa amin, kung naaalala ng iba, yung vlog ko na bumili ako ng pandesal ng madaling araw na malengke ko. So yung mga pandesal nila ay may malunggay. Ayun, ito pala yung ayan, yan oh. Ano naman pala si kuya, may talent din naman talaga si kuya. Actually din, dati ang hanap buhay niya, gumagawa siya ng leche plan at saka ube, mga bilo-bilo, ganyan. Nag-rolling siya dito sa buong San Roque. Kaya lang, iba talaga nauutang. Yun po ay ngayon, kung mga medyo na-aksidente siya, iba mindset. Parang gano'n. Pero masipag pa din naman. Kaya lang, pag sinumpong, sumpong talaga. So yun, may mga kangkong din po pala dito mga kabuti. Kaya lang, hindi ko alam kung pwedeng kainin niya kasi iba kulay. Pero sa ibang lugar, nakikita ko, yung kangkong na hindi green, kinakain, binibenta. Kahit dito sa palengke dito sa amin, nakikita ko Pero parang nakakaanong kainin pag violet, siguro pwede yung pinakadahon lang. Ayan. Hindi ko alam kung dahil ba lalaki yung kangkong, pagka ma-violet o babae o lalaki, parang ganun. So ayan. So ayan yung dalawa. Si nanay at si kuya pag nakita yan, laging nagtatalo yan. Kasi si kuya, sabihin ganito, ganyan, ganun. Alam niyo magnanay, di po ba ganun?
Kero, Ano masasuggest mo, Mang Ruben, kung papalitan pa ba ng pawid dyan? Pawid ba tawag dyan? O talagang papalitan na ng kubo? Gusto nyo, yiri-yiri na lang. Oo, yero kaya lang. Yung pundasyon ng pinakakubo, di ba magapok na? Hindi pa. Dahil inaanay. Yung base, hindi, ano pa, mais pa. Yung bukol lang yan. Saka may mga side-side na ano. O, si kuya lang naman nakatira dyan eh. Ben, tubular. Oh. Tubular lang yung matibay na. Tapos i-re-ribit o kaya babarena lang. No? Napilit na nila. Sa akin. Nababara talaga yan. Nababa na dyan, sabi ko sa'yo, di ba, bago ka umorder, tingnan mo muna at tsaka ako kakasya dalawa dahil ang laki nga, nahihila pa. Eh, baka makuryente ka dyan. O baka magkikisay ka. Apo, tingnan mo apo. Baka mamaya. Apo mo ba yan? Saka yan. Apo mo ba? Bata pa yan, anak mo. Ano? Sa kapatid, ganon. Pinsan. Oh. Pamangkin. Oh, hagdan, baka malaglag. Pamangkin ko. Hindi yan. Nakakakiyat ko nga yan. Ay wala ka dyan. Gagaya mo naman sa'yo, ikaw ay laki kang haragan. Laki ng kurak nung ano. Para ka lang nagmamountain climbing dyan. Maganda-ganda nga yun. Oh, yan na, hindi na siya naghahalala, hindi nakakatulog eh. Kala ko ba uuwi ka sa atin pag tag-ulan na? Hindi na. Pag bumaha. Hindi ba? Ba't mo nang pinapalalaki mo bumaha? Abot mo ng baha. Kaya hindi ka naman kayang kainin ng ahas. Ayan o. kita ko. Oh, binaha to. Semento. Binaha yan. Ayan yung puso Ayan, yung mo. itim. Oo, ayan. Hindi yan. Hanggang doon pa yun. Ang ganda niya, yung itim na yan. Hindi, doon, pasok doon sa... Doon, sa taas. Ala naman yan nung bumaha, ano ka ba? Ala pa yan, huwag kang, huwag kang mangarap. Maala pa yan. Ala pa yan, huwag kang exen. Hanggang doon sa lababo, pinasok yung CR. Dahil nagpunta dyan si Bing, nag-video. Dahil nga pinatingnan ka. Tatlong ahas. Nakakita ng ahas lumalangoy. Eh talagang pagbaha yan, lagana pang ahas talaga nun. Tsaka isda. Sarap-sarap manghuli ng isda. Kaya lang yung... Pinaano ko yung... Ipit mong mabuti para pag bumagyo humangin eh. Sandali lang. Yun, de nayari na. Ano dyan, umakyat kasi hindi nila alam yung... Luto. Oo, hindi nila alam yung dapat tapakan ano. Come on. Yun nga. Come on. Very good. Ngayon, Mang Ruben, magkano na ngayon sa'yo yung ganyang kubo? After 3 years. Very good. Mga magkano? Hindi ko na alam eh. Nung araw ano, may discount ka naman na 2,000 noon. Parang sa 100 ba o 120 may discount na 2,000. Ayan, parang ganun. So ayan, pamimeriendahin na kayo. Tara. Pupunta rin kayo kay Diwata sa Paris Overload. May Paris Overload ba? Isang tubig doon na. Saan? Saan mo may tubig? Yung tatlo sa'yo. Puro ba siya dalawa? Basyo yun, walang laman yun. Luto! Luto! Kuya, kunin mo yung net, pwede mong gamitin yun. Kamay. Pag ano nga, hindi, pwede niyang, di ba may bibi ka? Wala na, kinatay ko na. Ayan o, pangharang mo daw dun o. Isa bibig. Sabi mo sayang yung mga nito. Oh. Oo nga raw, nangingitlog daw, sabi ni nanay. Buti nga, nilagyan mo na supot yung mga atis mo. Ano mamimisaya lamang bulugan? Ano ba? Ganun ba? Nilaga ko ng nilaga. Baog niya nga. Karagis ka. Oh, baka yung kutsilyo nyo, madapa kayo eh. Iba talaga yung mga sanay na. May nakuha pa kayong mangga? Buti na may bunga pa. Ha? Eto talaga, late to namumunga. Ayun oh. Saka doon, sa likod. Tingnan mo sa likod, dami. Saan likod? Diyon, sa likod. Anong likod? Yung likod. May mangga ba raw? Oo, Ay, ayun. kalabaw. Namunga na yun? 2 beses na nagbunga. Yung avocado ayun, oh, lalaki. Saan? Meron na rin. Oh! Avocado. Ayun, sa likod. Ayun, namunga na rin. At least yung namatay yung... Karaan yan, Nung- isa lang pinunga niyan. Ade, at least nga, kabe kapalit na yung avocado dun sa tindahan. Oh. Oh, ayan na. May bunga na yung paghihirap mo. Ilang piraso? 1, 2, 3 pa. 10 maigi. O, ade, pangkain na. Tingnan natin. Tingnan natin yung mangga sa likod. Ito nga po, magandang mamunga to. Kaya lang pailan-ilan. Ngayon, nahuli pa. Hindi na pa... Mulberry, dahil bunga. Kaya ang kainaman, Santa Muka lang bunga ng mulberry. Silip. yung mangga biglang baksak presyo kasi nakasabay-sabay yung ani, ano. Ang sarap sana tumira dito kung may wifi dito. Si kuya nag-iisag daan. Nakakatawa.
Pagka nakita yung dalawang magnanay, nagtatalo lagi. Asan na ba yung bunga? Wala naman ako makakita. Ayun, namumunga na, maliliit pa. O, tise, lipas na yung panahon ng mangga, lipas na yung suya sa mangga dahil sobrang dami. Ayan naman, meron naman kahit papano pa unti-unti. Asan ba? Akan natin po-prosing ko. So, ayan, pauwi na po mga budi. At teka lang, may tinuturo si kuya na may usbong daw po ng sampalok. Yung dating binilidyo ko na maliit pa lang. So, ngayon may mga usbong na. So, ayan, nakapondo na naman ulan. Dapat pala araw-araw ako maglakad dito para masiksik yung lupa. Hindi po ba, joke lang. So, teka, tingnan natin. Kasi, gugulang din naman daw po yung dahon. Kaya kunin ko na raw ngayon. Ganda ng mga tanim kuya, oh. Sa luyot, oh. Noong isang araw, alam mo ba, bumili akong sa luyot, 3 tali. Iginisa namin ni nanay. Tapos noong isang araw, bago ako bumili rin si nanay. Nalanta lang, nasayang. Diyan pala meron. Kunin mo lahat. Himala, hindi yata alam ni nanay na may ano. Ititrim ko yan. Asan ba? Ayun na. Oo nga, no, pwede i-prosin to. Ititrim ko ulit para mag-usbong ulit. Ito, masarap to sa papaitan. Sinampalukan. Masarap ka mo, hindi ka na bibili. Bayo naman. Mahal yan. Hindi naman kailangan marami. Kaya lang, gagastos ka pa rin kung gusto mong may ganito. Mga halagang 20 pesos nga lang kote. Kumbaga parang kung gusto mo lang magkaroon ng usbong yung luto mo sa dinuguan o tinumis. Sinampalukan manok. Yan. Yan, maliit pa to. Ngayon, medyo lumaki na. Kaya lang, sabi nga ni kuya, ayaw niyang palakihin. Kasi nga, pangit po pag lumaki yung sampalok eh. Lalo na kung panahon ng tag-higad, yung Makate. Ayan, ang dami natin nakuha at ang dami pala niyang tanim dito sa labas. So, pauwi na tayo. So, ayun mga kapudi, hanggang dito na lang po. At maraming salamat po sa inyong panonood. At na lang po sana paki-skip po yung ads at sana pakitapos po yung video. At yung ibang mga video ko pa po na mga nauna na, kung hindi po sana kayo busy ay pwede nyo po sana paki-play. Kung busy naman po kayo, pwede naman po huwag nyo na panoorin, i-play nyo na lang po. So ayun po mga kapatid, maraming salamat po at ingat po tayong lahat at God bless po tayong lahat. At thank you po pala kay Sir Robert. Ayan, si Sir Robert ay nagpadala po ng cash para kay doktora dahil ayun, natuwa nga po siya dahil with honors. Tapos po may nagpadala rin na ayaw pong magpakilala at ayaw pong bagitin yung pangalan niya. So ayun, maraming salamat po sa inyo. At yung binigay po ni Ate Gemma na 2 sunod na 500, so 1,000 yun. Yun po naman ay ipinag-grocery ni doktora at pinambili niya ng mga biskwit, ganyan, pangkain niya habang nag-online nung nakaraan. So yun, ngayon ko lang na-update. At wag po kayo mag-alala dahil yung pong mga pera na ibinibigay po para kay doktora ay kay doktora lang po talaga yun, siya lang po yung may hawak. So para kung anytime na kung ano yung napagdesisyonan niya na gustong bilhin ay go po siya. So ang nakakatuwa lang naman po ay marunong din po humawak ng pera si doktora. Yung si Mark Dennis, ayan, pagka may pera sila, nakakaipon sila, pero pag may gusto silang bilhin, pero at least naman po yung mga binibili nila, yung kailangan sa school, maraming tape sa kamay, may binibili si doktora na pan-tape sa kamay para pagka nagsusulat siya ay hindi siya nagkakakalyo. So yun po, so ayan po mga kapatid, maraming salamat, ingat po at God bless po tayong lahat, bye bye.